Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Ginoo, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Okay, maraming salamat. Bago magsiupo ang lahat, pakiayos ang hanay ng inyong mga upuan at pakipulot ang mga basura na nakakalat sa ilalim ng inyong mga upuan. Okay, pakitignan nga ang inyong katabi. Okay, may liban ba sa araw na ito? Mabuti naman kung wala. Labis akong natutuwa sapagkat walang liban sa inyo ngayong araw. Bago tayo magsimula sa ating formal na talakayan, narito ang ating layunin na kinakailangan nating makamit sa pagtatapos ng ating talakayan. Basahin nga ng sabay-sabay. Natutukoy ang kahulugan ng mga salita gamit ang mga ponemang supra-segmental. Nakabubuo ng pangungusap gamit ang iba't ibang uri ng ponemang supra-segmental at nakagagawa ng grafiko na nagpapakita ng pagkakaiba at pagkakatulad ng mga uri ng ponemang supra-segmental. Okay, bago tayo magsimula sa ating talakayan, may inihanda akong laro na kung saan ay tatawagin natin itong hula pick. Okay, so may inihanda ako ditong mga larawan na inyong sasagutan. Okay, kung mapapansin ninyo, may dala ako ditong kahon na kung saan naglalaman ito ng inyong mga pangalan. Bubunot lamang ako ng mga pangalan ng mag-aaral or pangalan ninyo na siyang sasagot sa aking katanungan. Okay, para sa unang tanong. Okay, Binibining Arcillas. Okay, Binibining Arcillas, para sa iyo, ano ang naaayon na salita sa unang larawan? Okay, basa. Okay, salitang basa, Binibining Arcillas, maaari mo bang gamitin ang salitang basa sa pangungusap? Okay, si Leo ay nagbabasa. Okay, magaling. Bigyan natin ng watermelon clap si Binibining Arcillas. Alam niyo ba kung paano yung watermelon clap? Ganito lang yan, class. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pak na pak. 1. Okay, ulitin natin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pak na pak. 1. Okay? Para naman sa pangalawang larawan. Para sa pangalawang larawan, okay, Ginoong Muin. So, Ginoong Muin, para sa iyo, ano ang aayon na salita sa pangalawang larawan? Okay, basa. Okay, ang salitang basa, pwede bang gamitin mo ito sa isang pangungusap? Okay, si Ginang Maria ay pumunta ng ilog at naligo kaya nabasa. Okay, very good. Bigyan natin ng tatlong bagsak si Ginoong Muin. 1, 2, 3. Para naman sa pangatlong larawan. Okay. Ang maswerte ay si Binibining de los Reyes. Okay, Binibining de los Reyes. Para sa pangatlong larawan, ano sa palagay mo ang naaayon na salita? Okay, kawayan. Kawayan. Okay, maaari bang gawin mo sa isang pangungusap ang salitang kawayan? Okay, si Mario ay pumunta sa gubat at nakita ang maraming kawayan. Okay, very good. Bigyan natin ng tatlong bagsak si Binibining de los Reyes. 1, 2, 3. Okay.
Para naman sa huling larawan, ano ba naman ito? Mahirap buksan. Okay. Para sa huling larawan, meron tayo dito. Okay. Binibining hasim. Okay, binibining hasim. Para sa iyo, ano ang naayon na salita para sa huling larawan? Okay, kawayan. Binibining hasim, maaari mo bang gamitin ang salitang kawayan sa kawayan sa isang pangungusap. Okay. Okay. Sino yon? Okay, si Binibining Arcillas ay dumaan sa aking bahay at ako ay kinawayan. Very good. So, bigyan natin ng tatlong bagsak si Binibining Hasim. 1, 2, 3. Okay, batay sa ating ginawa, ano ang napapansin ninyo? Okay, Binibining Hamarlin. Okay, ano ang napapansin mo sa ating ginawa? Okay, nagkakaiba-iba ang kahulugan sapagkat iba-iba ang paraan ng pagbigkas nito. Ikaw ba ay sang-ayon dito? Okay, Ginoong Saylila. Ikaw ba ay sang-ayon sa sinabi ni Binibining Hamarlin? Iba-iba ang kahulugan sapagkat iba-iba ang tono nito. Okay, class? Bakit sa ating ginawa, ano kaya ang paksang tatalakay natin sa araw na ito? Okay, Binibini? Tama. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa ponemang suprasegmental. Okay, class, sa inyong palagay, ano kaya ang kahulugan ng suprasegmental? Okay, magaling. Maraming salamat. Pag sinabi nating suprasegmental, ginagamit sa pagbigkas ng salita na nakakatulong ito upang maiparating ang tamang damdamin sa pagpapahayag. Bawat pangkat ay bibigyan ko ng envelope. Sa loob ng envelope na to, nakapaloob ang inyong mga gawain. So, pipili lamang kayo ng isang representatibo upang magpaliwanag ng inatas na gawain sa inyo. Okay. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Okay. Gagawa kayo ng bilog pagbilang ko ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Para sa unang grupo. Para naman sa pangalawang grupo. At para sa pangatlong grupo. Okay. Ang inyong 3 minuto ay magsisimula na. Ay, 5 minuto pala. Okay? Ang inyong 5 minuto ay tapos na. Unang pangkat, maaari nyo nang ipaskill ang inyong gawain. Okay, maraming salamat. Unang pangkat. So, yung naatas sa inyo is yung tono. So, pag sinabi natin tono, ito ang pagtaas at pagbaba ng tinig. Okay. Meron tayong 3 antas. Sa tono, may 3 antas. Una is yung mababa. Pangalawa, katamtaman. At pangatlo is yung mataas. Meron tayong halimbawa dito ng tono. Halimbawa nito is yung salitang kahapon. So, gamit ang antas ng tono na 2, 1, 3. 2, 1, at 3. Kahapon. Kahapon. So, ginamit natin yung 2, 1, 3, which is magiging nagtatanong. Okay. Gawin naman natin yung kahapon sa 2, 3, 1 or 2, 3, 1. Which is magiging kahapon. Kahapon. Nagpapahayag. Kahapon. Okay. Naintindihan ba, class, ang tono? Okay, buti naman. Okay, maraming salamat. Pangalawang pangkat. So, ang naatas sa inyo is yung haba at diin.
So, pag sinabi natin haba, ito yung tumutukoy sa haba ng bigkas na inuukol ng nagsasalita sa patinig ng pantig ng salita. Pag sinabi naman natin diin, ito naman ay tumutukoy sa lakas ng binibigkas ng pantig ng salita. Dito ng haba at diin. Halimbawa nito is yung salita aso at yung aso. So, mapapansin natin dito sa aso, which is yung hayop. So, masinabaan natin yung pagbigkas ng salitang a, kaya naging aso. Sa pangalawa naman is yung maikli labang ang inukol ng nabigkas, which is naging aso. Para naman sa pangatlo is yung pito. So, yung salitang pito is yung bilang na pito or number 7. Dito naman sa pang-apat is, kung yung dito is bilang na pito, dito naman is yung pito. Yung hinabaan yung inukol na salita dito, ang bigkas dito sa pang-apat, which is naging pito. Yung pito is yung silbato. Okay? Naintindihan ba, class? Okay, mabuti naman kung ganon. At, para naman sa panghuling pangkat, mali nyo nang ipaskill dito sa harap. Okay? Para naman sa pangatlong grupo. Maraming salamat. So, ang inatas na atas sa kanila is yung hinto o antala. Pag sinabi natin hinto o antala, ito yung saglit na pagtigil sa pagsasalita. So, gagamitin natin yung slash upang mas malinaw sa ating ang halimbawa. So, para sa una is, hindi siya si Ginang Carlos. So, ipinapahayag niya na hindi siya si Ginang Carlos. Para naman sa pangalawa is, hindi siya si Ginang Carlos. So, parang pinagpapatibay niya na hindi talaga. Ipinagpapatibay niya na si Ginang Carlos talaga. Para naman sa pangatlo is, sinasabi niya na hindi yung isang tao, kundi si Ginang Carlos talaga. Naintindihan ba, class? Okay, mabuti naman kung ganon. Okay, batid kong marami na kayong natutunan sa ating tinalakay ngayong araw. So ngayon, may inihanda akong tanong dito na kung saan sasagutin ng aking mabubunot na pangalan. Okay, para sa unang tanong, ano-ano ang tatlong uri ng ponemang supra-segmental? Okay, para sa unang tanong, ang sasagot ay si Ginoong Muin. Okay, Ginoong Muin. Ang tanong, ano-ano ang uri ng tatlong supra-segmental o ponemang supra-segmental? Okay? Okay, tama. Ang tatlong uri ng ponemang supra-segmental ay ang tono, haba at diin, hinto o antala. Okay, bigyan natin ng watermelon clap si Ginoong Muin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pak na pak, 1. Okay, para naman sa pangalawang tanong. Ang tanong is, bakit mahalaga ang ponemang supra-segmental sa pagbigkas ng salita? Okay, para sa pangalawang tanong ay si Binibining Ubahin. Okay, Binibining Ubahin. Para sa iyo, bakit mahalaga ang ponemang supra-segmental sa pagbigkas ng salita? Okay? Okay. Mahalaga ito sapagkat nakakatulong ito upang maiparating ang tamang damdamin sa pagpapahayag. Okay, maraming salamat. Bigyan natin ng watermelon clap si Binibining Ubahin. Okay? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pak na pak. 1. At ngayon, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ihahatiin ko ang klase sa dalawang grupo. Ito ang magsisilbing unang pangkat at ito naman ang magsisilbing pangalawang pangkat. Para sa ating gagawin, basahin ang panuto ng sabay-sabay. Okay, basahin ang panuto. Gamit ang graphic organizer, pumili ng 2 sa 3 uri ng supra-segmental o ponemang
suprasegmental, ibigay ang pagkakatulad at pagkakaiba nito. Naintindihan ba, class? Okay, galing. Okay, ang inyong 5 minuto ay tapos na. So, unang pangkat, maaari nyo nang ipaskill ang inyong gawain. Okay, para sa unang pangkat, ang kanilang napili ay ang tono. Pagtaas at pagbaba ng tinig. Okay, tama. Haba ng bigkas na inuukol at ang pagkakatulad ay ang ponemang suprasegmental. Okay, maraming salamat. Unang grupo. Pangalawang grupo, maaari na ipaskill ang inyong gawain. Okay, para sa pangalawang grupo, ang kanilang napili ay ang hinto. Saglit na pagtigil sa pagsasalita. Okay, tama. Para naman sa tono, pagtaas at pagbaba ng tinig. Tama. At ang pagkakatulad ay ponemang suprasegmental. Okay, bigyan ng 3 bagsak ang ating mga sarili. 1, 2, 3. At ngayon, magkakaroon muli tayo ng laro na kung saan tatawagin natin itong paa, tuhod, balikat, ulo. So, hatiin ko ang klase sa 2 grupo. Ito ang magsisilbing unang grupo at ito naman ang magsisilbing pangalawang grupo. So, pipili kayo ng isang representatibo sa bawat grupo. So, ang gagawin natin dito is, pag sinabi kong paa, hahawakan nyo ang paa. Pag sinabi kong tuhod, hahawakan nyo yung tuhod, balikat, ulo. Pag sinabi ko namang kuha, ay paunahin kayo ng pagkuha ng ballpen at kung sinong mauuna siya yung makakasagot ng mga inihanda kong mga larawan. So, kung makikita ninyo dito, meron tayong chart na kung saan ang bawat grupo ay may puntos kapag nasagot ang tamang sagot dito sa larawan. So, padamihan ito ng puntos. Okay? Handa na ba ang lahat? Okay, handa na ba? Okay, paa, tuhod, balikat, kuha. Okay, pangalawang pangkat. Kayo ang unang nakakuha. So, ito ang larawan na inyong huhulaan. Ano kaya ang nasa larawan? Okay, tama, baga. Okay, meron kayong karagdagang 5 puntos. So, group 1, bawi-bawi lang po. Okay, group 2. Okay, para naman sa pangalawang larawan. Sige, paa, tuhod, kuha. Okay, para sa pangalawang larawan, group 1, ano naman ito? So, okay, baga. Sige. Yung karagdagang puntos is mapupunta sa unang grupo. So, pareho na kayong may 5 puntos. Okay, maraming salamat, class. So, kung mapapansin natin, nangunguna ang Group 2 na may 20 points at yung grupo naman ay may 5 points. So, bawi-bawi lang yung Group 1, okay? Okay, para sa ating huling gawain, kumuha ng sangkapat na papel at sagutan ang sumusunod. Pakibasa muna ang panuto ng sabay-sabay. Piliin at isulat sa linya ang tamang salitang pupuno sa diwa ng pangungusap sa kabilang pahina. So, kung mapapansin ninyo, mayroon dito. Pipiliin lamang ninyo ang sagot dito sa kabilang pahina. Isulat lang ang titik na A kung ang tamang sagot ay A, B naman kung B, C kung C, or D. Naintindihan ba, class? Okay. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto. Okay, ang inyong 3 minuto ay umabot na. Ngayon, ipasa ang inyong papel paharap. Bibilang lamang ako ng 5. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nandito na ba lahat sa harap? Okay, maraming salamat. Okay, para sa ating takdang aralin bukas, magsaliksik ng 2 halimbawa ng tono, 2 halimbawa ng hinto o antada, at 2 halimbawa ng haba at diin. Naintindihan ba, class? Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Naway marami kayong natutunan sa ating tinalakay ngayong araw. Okay, paalam na sa lahat. Okay, maraming salamat.